Type 630 na barko ng China nakasagupan ng BRP Laguna ng Philippine Navy. Tuloy ang bakbakan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Terong Explain. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at pag-uusapan natin ng video o balita. Galing po dito sa channel ni Terong Explain at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe dyan sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at supportahan po ang kanyang mga video uploads. At muli inaanyayahan ko po kayo dun sa isang channel natin, yung Mobs Reacts. At dun po naka-upload may mga ibang mga balita pa rin po tayo na pinag-uusapan doon sa channel po ng Mobs Reacts. Nandiyan sa ibaba ang link mga babayan. I-click nyo lang po yung ating second channel at supportan din po. Right? So huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Breaking news, mainit ito. BRP Laguna nakaengkwentro ang isang Chinese warship sa Pag-asa. China nag-iinit umano ang ulo dahil nalusutan sila ng mga Pinoy sa ayungin. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At China, bistado, kuha sa himpapawid, kitang-kita na ang mga Chino ay tila naglalagay ng isang airstrip sa isang ninakaw na isla nito. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Muling sumiklab ang tensyon sa pinag-aagawang South China Sea matapos kumpirmahin ng militar ng Pilipinas na ang isang resupply vessel nito ay hinaharangan ng barkong pandigma ng China sa regular na misyon sa mga isla ng bansa sa West Philippine Sea. Ibinunyag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang BRP Laguna, isang sasakyang pandagat ng Philippine Navy, ay binabantayan ng isang Chinese warship na may bilang na 630 habang nagsasagawa ito ng resupply mission sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands. Ang BRP Laguna ay umalis sa Palawan noong nakaraang Martes upang maghatid ng pagkain, tubig at iba pang mga supply sa mga residente ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Gayunpaman, naantala ang paglalakbay nito matapos makaranas ng problema sa makina sa dagat. Habang pansamantalang inaanod ang Laguna ay nakatagpo ng isang pagtitipon ng humigit kumulang 10 sasakyang pandagat ng China na kumikilos sa paligid, kabilang ang barkong pandigma na 630. Ayon sa mga mapagkukunan ng militar, ang barkong pandigma ng China ay sinundan at sinubaybayan ang mga paggalaw ng Laguna hanggang sa tuluyan itong makarating sa Pag-asa Island noong Sabado ng hapon. Sinabi ng mga analyst na ang pagbuntot na ito sa resupply vessel ng Pilipinas ay isang halimbawa ng patuloy na panggigiit ng China sa malawak na pag-aangkin nito sa South China Sea sa pamamagitan ng mga taktika ng salami slicing at implied threats. Habang ipinapakita ng China ang mga aktibidad na ito bilang nakagawian, ang pagsubaybay sa supply ship ng isang magiliw na bansa ay isang provocative act na nagpapataas ng tensyon ng hindi kinakailangan, sabi ni J. Batombakal, Direktor ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Upang matiyak ang kaligtasan ng Laguna sa gitna ng mabigat na presensya ng mga Chino, isa pang barko ng Philippine Navy, ang BRP Gregorio del Pilar, ang ipinadala upang i-escort ito sa lugar. Kinundina ni General Bronner na ang mapilit at mapanganib na taktika ng China sa kanyang pahayag at nanawagan ng pagsunod sa internasyonal na batas at kaayusan na nakabatay sa mga patakaran sa karagatan. Ang insidente ay dumating ilang araw lamang matapos matagumpay na ma-airdrop ng Philippine military aircraft ang pagkain at mga supply sa mga tropang Pilipino na nakaistasyon sa Ayungin Shoal, isa pang pinagtatalo ng tampok sa West Philippine Sea. Nauna nang nakaengkwentro at hinaras ng China ang mas maliliit na barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission o iginiit ang jurisdiction ng Maynila. Habang ang mga sasakyang pandagat ng China ay madalas na sinusubaybayan ng mga aktibidad ng Pilipinas bilang isang pagpapakita ng presensya malapit sa mga pinagtatalong lugar na ito, ang pagbuntot sa isang barkong pandagat na nakikibahagi lang sa regular na resupply ay tumatawid sa isang linya. Sabi ni Renato De Castro, professor sa international na pag-aaral ng De La Salle University, ito ay hindi nangangailangan ng pagtaas ng mga panganib at lumilikha ng kawalan ng katiyakan na maaaring lumala sa mas malubhang mga insidente. Yun yung nagiging problema dito yung mga ginagawang hakbang ng China Coast Guard at ng China Navy. Napakadelikado kasi ng mga ginagawa nilang maneuver at yung panghaharas nila sa mga barko natin. Yun yung isa sa nagiging problema natin dito.
Ang magkabilang panig ay may magkatunggali ang claim na nakaugat sa kasaysayan at interpretasyon ng internasyonal na batas. Gayunpaman hanggat umiiral ang magkakapatong ng mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo, kailangan ng mga praktikal na hakbang upang pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan at maiwasan ang pagdami nito. Ang pagbuo ng kumpiyansa at komunikasyon ay nagbabawas ng mga tensyon na nagmula sa kawalan ng katiyakan o pinaghihinala ang mga banta sa panahon ng tensyon, sabi ni De Castro. Habang pinapanatili ng mga sasakyang pandagat ng China ang pag-angkin ng Beijing na may lumalaking kakayahan, ang mga insidenteng tulad nito ay nagtatampok sa patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na pilit itaguyod ang sarili nitong mga karapatan sa soberanya at ipagtanggol ang mga interes nito, gaya ng kinikilala sa 2016 arbitral ruling. Habang ang mga claimant ay tumatakbo ng mas malapit sa dagat, ang pamamahala sa mga pakikipag-ugnayan ay magiging mahalaga sa katatagan hanggang sa matagpuan ng mga pampulitikang solusyon. At para sa ibang mga balita, China bistado. Kuha sa himpapawid, kitang-kita na ang mga Chino ay tila naglalagay ng isang airstrip sa isang ninakaw na isla nito. Pinapataas ng China ang mga claim sa South China Sea gamit ang bagong airstrip sa pinagtatalo ng isla. Sa pinakahuling provocative na hakbang na ito, upang pagsamahin ang kontrol sa pinagtatalo ng South China Sea, pinahihiwatig ng mga satellite images na nagsimula na ang China na gumawa ng airstrip sa Triton Island sa Paracel Island Chain. Ang 630-meter runway na nakita noong nakaraang buwan ng European Space Agency ay nagbibigay daan sa mas malawak na pagkilos ng militar at nagpapatibay sa malawak na salaysay ng soberanya ng Beijing sa paghaharap sa mga karibal na claimant na Vietnam at Taiwan. Habang sinasakop ng China ang Paracel mula 1974, ang pagtatayo ng permanenteng advance sa infrastruktura ng militar doon ay walang alinlangan na nag-udyok ng tensyon sa Hanoi. Ang Vietnam ay nagpapanatili ng sarili nitong makasaysayang pag-aangkin at ang hakbang ay nagpapahina sa 2016 Hague na pasya na natagpuan nitong hindi wasto ang claim ng 9-9 ng China. Ang konstruksyon ng runway ay umaangkop sa pattern ng incremental expansion ng China sa pamamagitan ng salami slicing gray zone tactics, pag-iwas sa direktang konfrontasyon ng militar habang patuloy na binabago ang status quo. Ang ilan ay nangangatwiran na ito ay isang gawa lamang ng soberanya sa teritoryong kontrolado ng China. Gayunpaman nakikita ito ng iba. Yun lagi yung ini-insist nila, no? Yun din lagi yung katwiran nila, no? Na yung soberanya nila, no? Yung kanilang pinoprotektahan. Diba? Ang problema nga lang, yung kiniklaim nila, meron ding ibang nagmamayari. Diba? At hindi nila nire-respeto yung decision po ng UNCLOS. Baliwala sa kanila yun. At sinasabi nga nila, no, na yung decision ng UNCLOS, no, null and void. No? Kaya yung mga claim nila, baliwala po yan. At ang pinaniniwalaan lang nila at ang ini-insist nila is yung kanilang 10-dash line. Diba? Bilang isa pang mampanuksong hakbang ng Beijing upang ipakita ang kapangyarihan at dominahin ang tinatatag nitong malapit sa mga dagat. Palalakasin ng airstrip ang kakayahan ng China na magpatrolya at posibleng tanggihan ang akses sa iba pang militar sa buong South China Sea dahil sa track record ng China sa pag-deploy ng mga asset ng militar sa mga bagong itinayong isla para sa mga layuning depensiba. Lumalaki ang mga alalahanin na maaaring mag-host ang Triton ng mga fighter jets o surveillance aircraft. Nanganganib din ito na lumikha ng isang trigger para sa hindi sinasadyang pagtaas kung ang mga dayuhang eroplano ng militar ay naharang malapit sa isla. Bagamat maaaring i-claim ng China na ang airstrip ay para sa paggamit ng sibilyan, iba ang iminumungkahi ng estratehikong lokasyon nito at pagbuo ng militar sa buong South China Sea. Kung makakagawa ang China ng infrastruktura ng militar sa pinagtatalo ng teritoryo ng walang kahihinatnan, mahisira nito ang kakayahan ng mga karibal na klima tulad ng Vietnam na itaguyod ang kanilang sariling mga posisyon sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang ilan ay nangangatwiran naman na ang internasyonal na komunidad at mga bansa sa Timog Silangang Asya ay hinihikayat lamang ang pag-uugali ng China sa pamamagitan ng mahinang mga tugon sa mga nakaraang aksyon nito. Kung walang haharapin ang China para sa patuloy na pagguho ng regional status quo, maaari itong makaramdam ng lakas ng loob na itulak pa ang kanyang mga claim. Ang pagtatayo ng runway ay maaaring isang pagsubok para sa paninindigan ng bagong Pangulo ng US na si Joe Biden sa pagtatanggol sa mga internasyonal na panuntunan at kalayaan sa pag-navigate sa mga karagatan. Dapat na ngayong isaalang-alang ni Biden ang mas malakas na pagbibigay ng senyas ng pangako sa seguridad ng US sa mga kaalyado tulad ng Vietnam upang hadlangan ang pagigiit ng China sa hinaharap. Gayunpaman, nagbabala ang iba na ang mga direktang hamon o pagtaas ng aktibidad ng militar ng US sa rehiyon ay maaaring maging backfire at makapukaw ng tumataas na reaksyon mula sa Beijing dahil may kakayahan na ang China na dominahin ang buong airspace ng South China Sea. Nagiging mas komplikado ang strategic calculus para sa lahat ng panig na kasangkot. Kung hindi matutugunan, ang runway na ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas matapang na aksyong Chino na maaaring makasira sa kapayapaan at katatagan sa mga darating na dekada.
kung paano pinipiling tumugon ng mga estado sa Timog Silangang Asya at ang mas malawak na internasyonal na komunidad ay babantayang mabuti bilang isang pagsubok ng pagpapasya at taguyod ang internasyonal na batas sa harap ng lumalagong lakas ng militar ng China. Alright, so yan mga babayan, no? So kayo, anong opinion ninyo dito sa balita na to, dito sa video na to, sa mga nagiging aksyon ng China dyan sa West Philippine Sea? I-comment daw nyo lang dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po dun sa mga bago natin subscribers dyan. At don't forget to subscribe dito kay Terong Explain. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.